Hey guys! Another day, another vlog tayo ngayon. So this is a throwback vlog kasi this was June 2024. Hindi ko na lang talaga matandaan kung kailan nung June ito. Hindi ko na talaga alam. As in. So anyway, I am flying to Greece via Heathrow Airport with British Airways. So, grabe talaga yung nangyari dito. Oh my God. As in, naloka ang lola nyo. So, dyan kung saan ako nauupo, dyan sa nakikita nyo ngayon, nahulog ang passport ko nang hindi ko alam. 30 minutes before the boarding time, na-realize ko wala yung passport ko. So anyway, bumalik ako sa mga tindahan na pinasukan ko, lahat ng security guard, ng customer service, pinuntahan ko, kinalkal ko ang basura. Anyway, naalala ko, babalik pala ako dun. Balik ako sa unipuan ko. And tapos, nandun lang nahulog. Thanks goodness. Anyway, nakasakay naman tayo and we just arrived in Greece. And I think this was about 12:30 na nung nakalabas ako or 12 something nakalabas ako. And it's 20 minutes from airport sa bahay niya sa Port Rafti. And this is the next day. Sobrang ganda nung lugar. Kasi nga, nasa taas kami tapos nakikita ko yung mga bahay and then bundok and things like that. So ito yung gustong-gusto ko talaga na tirhan sana. Kahit nasa Pilipinas ako, gusto ko yung may overlooking talaga. Anyway, na mga 4 o'clock na tour or 5 p.m. naglakad-lakad kami kasi nga para kumain sa labas. Tapos maglakad doon sa may simbahan. Diba? Ang ganda ng simbahan. Sana all dyan ikakasal. Anyway, dahil feel ko talaga yung scenery. Naglakad-lakad ka talaga ako. Yan yung front ng simbahan. Pero sa likod niyan, dagat na siya. Kaya ang ganda-ganda. Pagtapos mong mag-chapel, tapos maupo ka lang dyan, magpalipas ng araw mo. Anyway, yung friend ko, yung classmate ko nung high school, nakapag-asawa siya ng Greek. Kaya nandyan siya sa Port Rafti, 20 minutes away from Athens. Yan yung place niya talaga. So, ito yung araw-araw na pinagjajagingan niya, pinapamasyalan niya. So, para daw siyang nakabakasyon lagi. So, sabi ko, parang ang ganda naman ng life mo. So, she's not working anymore kasi yung kanyang asawa naman is parang mataas ang ranggo sa barko. So, hindi na niya need magtrabaho. Pero, boring na siya. Siguro naaliw na lang yung self niya. Anyway, pumasok kami sa loob ng simbahan. But prior to this, parang kumain pa yata kami or ano ba ang nauna, hindi ko na talaga alam. Tapos bumalik pa na naman kami sa simbahan. Anyway, paulit-ulit lang siya. And just to, dito sa simbahan na to, nakilala namin yung isang Pilipina, si Ate Jo, at saka yung asawa niya na Greek, si Kuya. Kaya lang hindi ko mabigkas yung pangalan niya, kaya Kuya na lang talaga. Pero all the way through, Kuya yung tawag namin. Sobrang bait nung mag-asawa na yun. As in, kakakilala nilang sa amin. Tapos pasyal na kami dyan sa Port Rafti with their car. Diba? Ang sarap dyan talaga maglakad-lakad. Lalo na pagkasama mo ang iyong minamahal sa buhay. Nakakapagod mag-VO. Kaya lang baka iniisip ko, pag ito kasi, hindi ko minute yung music niya. My God, makapiright na naman ako. Nandun lahat sa Facebook ko to, at saka nandun lahat sa TikTok ko. Lahat yung mga mini clips nung travel ko doon. So, ako naman, gustong-gusto ko yung nagta-travel akong mag-isa. Kasi nung maliliit yung mga bata ko, hindi ako makawala. Kasi nga, diborsyada ako. Wala akong kasama mag-alaga sa kanila. So, nung maliliit sila, hindi ko sila naiiwan. So, lagi ko silang bit-bit. Now, na malalaki na sila, yung isa nga panganay nga adult na, 24 na. Kaya naiiwan ko na sila. So, parang ngayon lang ulit ako nagdadalaga, charot. So, ayan na, pinasyal kami ni ate and kuya dyan sa, parang tawag dyan, may kapehan dyan, tapos may bar din, tapos nakaharap lang siya sa parang ilog na yan, tapos magdadiretso siya sa dagat. Anyway,
Ayan, so syempre, videohan ang paa. Ano pa nga ba? Kasi mahiling man ako sa dyan. Pag nakita niyo yung aking Facebook, puro paa, puro likod. Ganon, yung mga video na gusto ko, mga ganyan. Mostly. Pero lately, nagmumukha na din ako. Nagmumukha. Anyway, ayan, nag-imo-imo ako dyan. Tapos iniisip ko. This time kasi hindi maganda yung ang lagay ng puso ko kasi hindi nga kami nag-iimikan ng josawa ko. Anyway, ito pala yung nauna muna. Dito kami nag-lunch. Kasama niya yung restaurant. Parang yan, tambayan mo pagtapos mong kumain. Or you can ask them to bring your food dun sa seaside. Dun ka kumain. Kaso ang init. Kaya dun na kami. Kasi 40 degrees, girl. Ang nila dyan sa Greece, sobrang init talaga. As in, tapos tuwang-tuwa ako dun sa calamari nila kasi buo talaga siya. buo talaga siya, oh. Buo talaga siyang pusit na maliliit, pero masarap siya. As in. Ayan, sobrang ganda. Tapos ayan naman yung before pa to, nung nagpunta kami dun sa may bar na, tapos nagkape-kape lang. So anyway, balik tayo doon. Dito kami pinasyal nila ate at kuya. Maganda naman kasi very peaceful siya. Tapos masarap din yung kape. Tapos si kuya parang nag-order siya yata ng beer. Ayan. Tapos, cheers muna kami. Hindi ko pa pinapakita dyan yung mukha nila kasi I thought hindi okay. Pero okay naman pala. So lately, makikita ninyo na yung mga mukha nila. Sobrang babait talaga. Anywhere talaga sa mundo, mababait talaga yung mga Pinay, no? Pag nakakita ka ng kapwa mo Pinay, you just wanna talk to them and talk in your language talaga. Gusto nyo managalog, pag Bisaya, gusto nyo magbisaya. Tapos ako, pag may namit ako Ilocano, tuwang-tuwa ako. Ayan na si Ate Jo. Ayan. Tapos si Kuya, asawa ni Ate Jo. Tapos si Che, yung asawa niya, nasa barko, nasabi ko na yun, diba? Tapos hinintay namin dumilim kasi we want to see the lights. O, nakikita nyo yung mga lights ng mga bahay-bahay. Yan lahat yun, diba? Ang ganda talaga ng view. So, yan talaga ang pangarap ko. Tumira sa bundok para makita ko yung mga lights sa gabi. Yan lang yung pangarap ko talaga. So, anyway, nakakapagod mag-voice over. Tapos naka-slow mo pa yung video. My goodness talaga. Oh. Diba? Feel na feel ko talaga dyan. Parang imo-imo talaga. As in talaga. Parang 8 months kami hindi nag-usap ng jusawa ko dyan. Kaya na. Kasi parang magkalayo kasi kami. Hindi magkahiwala. Magkalayo kasi kami. So nandito ako. Siya nasa Pilipinas. So ang hirap. As in, ang hirap. Tapos sa tulad ko pa na overthink, my God. Ang puti. Hindi mo pwedeng paghaluin ang puti sa black. Parang gano'n. Ay, nako. Hindi mo siya ihalo. Anyway, ang sarap umupo dyan. Tapos magmuni-muni. Tapos umiyak. Gano'n. So, ayan na naman ako. Maglalakad na naman ako. Ipapakita ko na naman yung likod ko. Pero hindi na yun ganyan ka-clear yung likod ko ngayon. Kasi parang nagsasuffer ako ng parang back knee. Ganon. Lahat na lang na skin condition na sabi ko na anyway. Pero baka kasi meron kayong masabi sa akin na gamot ba? Kasi lahat na ng gamot trinay ko. Lahat na talaga. Yung parang reseta ng dermatologist and all. So anyway, ang ganda dito. Gusto kong tumira dito. Kaya lang hindi ako marunong mag-Greco. At ayoko na talaga mag-aral. So, at saka, pag ako siguro pupunta doon, wala rin akong hanap buhay na maganda. Advice nga ni Kuya sa akin, doon ka lang, kasi maganda na yung nakaset ka na doon, maganda na yung buhay mo doon, trabaho mo doon. Ganyan. Tapos yung time na yun, parang nag-advise pa yan si Kuya sa akin. Kasi nga, nasabi ko rin yung mga nangyayari. Anyway, part 1, bye!